Naniniwalang Malacanang na hindi kailangan magsagawa ng loyalty checks sa hanay ng Armed Forces of the Philippines. Ayon kay PCOO Secretary Sunny Coloma, nananatiling tapat ang AFP sa saligang batas at sa tungkulin nitong protektahan ang kapakanan ng bansa. Nag-uulat si Rocky Ignacio mula sa Malacanang. Live! Maraming salamat. Tiniyak nga ng Malacanang ang kahandaan ng AFP na ipagtanggol ang kapakanan ng bansa. Kasunod nito, umapila rin ang palasyo sa publiko na iwasan ang anumang espekulasyon kaugnay ng Fallen 44. Tiwala ang Malacanang na walang anumang pagkilos laban sa Administrasyong Aquino sa harap ng Mama Sapano incident. Sinabi ito ni Presidential Communications Secretary Sunny Coloma sa naging pahayag ni Senador Miriam Defensor Santiago sa umanay kudeta laban sa kasalukuyang liderato. Hindi rin niya kailangan ng loyalty check sa hanay ng AFP dahil nananatilian niya itong tapat sa konstitusyon kung saan tungkulin na protektahan ang kapakanan ng bansa. Tungkulin ng sandatahang lakas na pigilan at puksain ang lahat ng kalaban ng Estado. Mismong si Secretary Gasmin ang nagpatunay sa kahandaan ng AFP na gampanan ang tungkuling ito. Kasunod nito, nanindigan ng Malacanang na walang itinatagong impormasyon ng ehekutibo sa usapin ng Fallen 44. Ayon kay Coloma, 3 beses na nagsalita si Pangulo Aquino sa usapin at nagpapatuloy naman ang pagdinig sa 2 kapulungan ng Kongreso sa insidente. Git pa ng kalihim, pinakamataas sa hangad ng pamahalaan ang pagpapakita ng MILF ng pananatiling katuwang sa pagtamo ng kapayapaan sa Mindanao. Ang pinakamahalagang layunin ng pamahalaan, dahil nga meron tayong kaharap o isinasagawang prosesong pangkapayapaan, ay yung pagtiyak sa pagtupad ng kabilang panig sa mga commitment nito. At yun naman ang nabanggit na rin ng Pangulo sa kanyang mga talumpati na ang hinihintay niya ay yung pagpapakita sa bahagi ng MILF na sila ay mapagkakatiwalaang katuwang sa prosesong pangkapayapaan. At nilahad na rin naman niya yung mga parameters para dyan, no? Yung pagtulong sa pagtukoy sa mga responsable at pagpapanagot sa kanila. Yung pagtulong o yung hindi paghadlang sa mga operasyon labang kay Usman. At yung pagsole sa mga armas at personal na kagamitan ng mga nasawi. Lahat naman yan ay nahayag na simula pa noong January 28 at hinihintay ng ating pamahalaan yung kanilang konkretong katugunan. Tiniyak pa rin ng palasyo na hindi pinipigilan ng mga opisyal ng pamahalaan para magsalita sa naturang pagdinig. Wala akong batid na instruction hinggil dyan. Ang batid ko lang ay ito. Sa umiiral na mga batas, maaaring tawagin ng Kongreso ang sinumang membro ng gabinete para tumugon sa mga tanong. At ito ay doon sa konteksto ng question hour that is provided for in the Constitution. At sa kasaysayan naman ng kasalukuyang administrasyon ay walang ginawang pagpigil kahit sa sino mang miyembro ng gabinete na magbigay ng impormasyon bilang resource person sa mga pagdinig na yan. Apila pa ng palasyo, iwasan ang anumang espekulasyon dahil hindi ito nakakatulong sa usapin. Paliwanag ng kalihim, mahalaga pa rin na makita ang lahat ng resulta ng investigasyon ng Board of Inquiry para magbigay linaw sa tunay na pangyayari. Napapanahon na pakinggan yung paalala ni Senador Honasan na binanggit niya kanina na maraming mga nagpapalutang na mga espekulasyon at mga haka-haka. At hindi naman mainam ito, hindi naman mainam na gumawa ng mga premature at unwarranted conclusions hanggat hindi pa nakukuha yung ganap at kompletong salaysay at yung buong ulat hinggil sa mga pagsisiyasat na ito. At ito ang ating pag-uulat mula dito sa Malacanang sa tulong ng RTVM. Ako po si Rocky Ignacio para sa Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat, Rocky Ignacio.